Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Carlo! Andyan ka ba? Tao po! Carlo! Alam ko naman na nasa loob siya, nagtatanong pa ako. Carlo! Hoy! Lumabas ka nga riyan! May sasabihin ako! Pagbuksan mo ako ng pinto! Gigibain ko to! Oo na. Eto na, sandali. Gabing-gabi na natutulog na yung mga tao, nambubulao ka pa eh. Bilisan mo na! Pagbuksan mo na ako ng pinto! Oo nga, sandali. Nahanap ko saan ko nilagay yung susi. Nakalimutan mo na naman ba? Bakit kasi nilagay mo pa ng padlock sa loob eh? Makakalimutin ka naman. Oo nga eh. Nakalimutan ko nga kung saan ko nailagay eh. Aray, nadulas pa ako sa sahig. Di ko pa pala napupunasan yung natapon kong tubig kanina. Ang lampa naman ito. Mamaya na yan. Buksan mo na to, dali. May chika ako. Eto na. Nakita ko na yung susi. Sandali, bubuksan ko na. Bilis! Oo na nga, yan na. Ano bang problema mo? Mag-i-sleep over ka na naman ba rito? Hindi ah. Ang gulo-gulo naman ng buhok mo. Natutulog nga ako eh. Tapos kinising mo ako. Siguraduhin mo lang na mahalaga yung sasabihin mo ha. Pumasok ka nga muna. Tara. Gusto mo ba ng maiinom? Ayoko uminom. Sigurado ka ba? Mukhang pagod na pagod ka eh. Nagpapawisan ka pa. Siyempre, tumakbo ko. Galing ako kay Aling Mirna. Naku, nagkakagulo sila ron kasi sabi, inaaswang daw ang bahay nila. Eh di ba nga may buntis sa kanila, si Mary Jane? Ayun, inaaswang daw. Talaga? Naku. Kaya tara na. Ano? Anong tara? Halina, tulungan mo sila. Kailangan ka nila. Ku, bigat naman ng kamay mo. Huwag mo nga akong hilahin. Hindi ako sasama, no? Anong hindi ka sasama? Kailangan ka nga nila. Matutulungan mo sila. Totoo ba na aswang yun nandun? Baka pusa lang na nag-aaway sa bubong, ha? Totoong aswang. Wala namang pusa banda sa lugar ni Aling Mirna. Aswang pala, ha? Eh di ayokong pumunta. Aray, huwag mo nga akong hilahin. Di ako sasama sa'yo. Di ako alis ng bahay na to, no? Bahala ka niyan. Kailangan ka nga nila eh. E di tumawag na lang sila ng barangay tanod. Eh ano naman ang magagawa ng barangay tanod sa aswang ha? Hahampasin ng batuta. E di tawagin nila yung pinsan ko na si Edward. Ang laki-laki ng angkan namin eh. Puro mga hunting ng aswang tapos sa akin ka lalapit. Alam mo, ako nang bahala kay Edward. Nandun lang yun sa kabilang kanto. Tatawagin ko siya. Kakatukin ko yung bahay nila at... Oh, bakit ka huminto? Akala ko ba pupunta ka sa bahay ni Edward? May aswang pala, no? Paano kung yung aswang sa bahay ni Aling Mirna eh, tumalon papunta sa bahay ko? Paano kung nandito na siya? Pumasok ka na nga. Mamaya nasa paligid na yung aswang at... Baliw, hindi ka pupuntahan ng aswang. Hindi ka naman buntis eh. At saka takot ang aswang sa'yo, no? Presensya mo pa lang sapat na para lumayo sila. Hindi naman ako marunong lumaban eh. Si Edward... Andun nga si Edward. Oh, ayun naman pala eh. E di hayaan mo nang siya yung makipaglaban sa aswang. Carlo! Ayoko nga. Wala naman akong silbi ron eh. Makakatulong ka kasi mapapaalis mo sila. Takot sila sa'yo. Ako nga yung takot sa kanila eh. Mamaya himatayin lang ako pag nakakita ako ng aswang. Hindi ko kayang kalabanin ng aswang. Hindi ako si superhero, no? At isa pa, hindi naman sila takot sa akin. Takot sila sa mutya na pamana ni Lolo sa akin. Ayun nga ang punto eh. Eh, ayun naman pala eh. Eh di bibigay ko na lang yung mutya sa'yo tapos ikaw na pumunta. Dalin mo, takutin mo sila. Baliw ka talaga, no? Hindi ko nga kayang harapin yung aswang. Takot na ako sa kanila, Sam. Bahala ka riyan. Multuhin ka sana ng lolo mo. Lolo, magpakita ka nga kay Carlo na nakalutang. Uy, huwag mo nga sabihin yan. Akin na nga yung mutya. Tapos pupuntahan ko si Aling Mirna. Ipapakita ko ang mutya tapos sasabihin ko sa mga aswang na mag-isa ka lang sa bahay mo at wala sa'yo ang mutya. Kaya pwede ka nilang puntahan at wala kang laban. O ano? Natatakot ka, no?
Lolo, ayaw gamitin yung mutya at ayaw tumulong. Hilahin mo nga paa nito mamaya habang tulog siya. Uy, hindi po lolo. Sige na po, tutulong na nga. Pupunta na nga eh. Ito talagang si Sam oh. Ayun naman pala eh. Kailangan pantakutin para sumama. Sige na, tara na, tara na. Handa na ako. Dala ko na rin yung susi. Hintay mo ako. Ilala ko lang tong pinto. Sige, bilisan mo. Ay, asan ang mutya? Ha? Ay, nasa loob ng cabinet. Kinalimutan mo talaga ang pinakamahalaga? Oo nga eh. Pasensya na. Sige, kukunin ko na ngayon. Bilisan mo, ang bagal-bagal mo. Baka pagdating natin dun tapos na yung pangyayari. Dala ko pa naman ang camera ko. Asan ba yung mutya na yun? Ay, eto. Eto, nakita ko na. Tara na, Sam. Sigurado ka ba na yan na yun? Mamaya ibang bato pala na dala mo. Eto na yun. Nakaiwalay siya sa ibaba dahil espesyal siya. O ilala ko na lang tong pinto sandali. Bilisan mo, ayoko mahuli sa chika. Isusulat ko ang masasaksihan natin dito sa notebook ko. Oo, libangan ko na to eh. Kaya tara na, ang bagal-bagal mo talaga. Nadapa pa. Huwag kang tumawa dyan. Nadapa na nga yung kaibigan mo eh. Hindi ko nga alam bakit natawa pa ako eh. Halos araw-araw naman kitang nakikitang nadadapa. Kaya nga eh. Nagtataka tuloy ako kung talaga bang sa sobrang labo ng mata ni Lolo eh. Hindi niya nakita yung mga kapalpakan at kalampahan ko sa buhay. Dapat ginawa na lang ni Lolo. Pinakarera niya na lang sa mga apo niya eh. Tapos kung sino mauna, siya yung pamamanahan niya ng mutya ng kuweba. Di ba? Kasi bakit ako pa? Tanga-tanga ko. Kung ganun di natalo ka pa. Pinangunahan mo pa lolo mo. Ganyan na lang ang gawin mo pag ipinamana mo na ang mutya sa mga apo mo. Hindi na lang ako magkakaanak para walang madamay na apo ko. Di forever na sa'yo ang mutya. Ha? Ay, o nga no. Di ko naisip yun ah. Mahina na nga yung katawan mo, mahina na loob mo, pati utak mo. Minsan, i-spirit of the glass ko lolo mo para tanungin siya kung bakit ikaw ang napili niya. Hala, narinig mo ba yun? Parang may pagaspas ah. Pagaspas yan ang walis ni Aling Mirna. Ayan na sila tingnan mo. Lahat sila nakatingala sa bubong. May nakikita ka ba? Wala eh. Dapat ba may makita ako? Tara, lumapit tayo. Wag na. Dito na lang. Aray! Sabi na wag mo akong hilahin eh. Ito na nga. Wag ka nang manghila. Andito na! Wag na, Sam. Umuwi na lang tayo. Hindi ko kaya to. Natatakot ako. Ano ba? Nandito na tayo eh. Tara na. Ayaw mo ha? Aray. Sam, kakatulak mo. Nasusubsob na tuloy ako sa putikan eh. Kaaligo ko lang eh. Bilisan mo, magpakilala ka na, bilis. Sabihin mo, ikaw yung apo ng lolo mo tapos nasa iyo ang mutya ng kuweba. Bilisan mo! Ha? Sige. Asan na ba yung mutya? Ay, ito. Ano ba yan? Bakit kailangan mahulog pa sa putika ng mutya? Bilisan mo, kunin mo agad. Ha? Oo na. Ito. Asan na ba yung mutya na yun oh? Sorry po, Lolo ah. At sa'yo rin, Mutya. Hindi ko sinasadyang mahulog ka sa putikan eh. Pupunasan ko na rin ang kamay ko bago kita kunin sa lagayan. Ako si Carlo. Lakasan mo! Ano? Tayong dalawa lang ang nagkakarinigan dito, Tol. Si Carlo. Lolo ako. Lolo ko si Lolo Sorio. Apo niya ako. Okay? Nasa akin ang mutya. Ipinamana niya sa akin. Lakasan mo pa! Magbanta ka, bilis! Takutin mo! Ha? Natatakot ako eh. Takutin mo! Sumbong kita sa lolo mo! Pag hindi kayo umalis o pag nanakit kayo ng kahit na sino lagot kayo sa akin. Lagot kayo sa mutyang hawak ko at... Sam! Narinig mo ba yun? Ayoko na, natatakot ako. Baliw! Gumagana siya! Dinig na dinig ang mga pagkaripas ng kung sino-sino sa paligid. Pakinggan mo! May pagaspas ng pakpak. Parang lumilipad palayo. Tingnan mo,
May hinahabol na mga kamag-anak mo palayo. Ang galing! Ang galing mo! Napaalis mo! Natakot sila sa'yo! Ha? Totoo ba? Oo! Tingnan mo oh! Sandali nga, manghihiram ako ng flashlight. Natakot talaga sila sa akin? Ganun ba ako kalakas? Mutya ng kuweba? Kung malakas ka, bakit hindi kita nagagamit? Tinuruan ako ni Lolo na gamitin ka dati pero saglit lang yun eh. Kung napag-aralan ba kita noon ng matagal nagagamit na kita ngayon? Hoy! Sinong kinakausap mo riyan? Yung mutya. Kung naturuan siguro ako ni Lolo, nagagamit ko na ngayon ng mutya na to. Wala naman sa mutya ang problema eh. Ha? Saan? Nasa iyo. Tamad ka kasing matuto. Ewan ko pero pakiramdam ko hindi ka rin naniniwala sa mutya. At isa pa, mahina ang loob mo. Takot ka at lampa. Kahit ako ang mutya, hindi talaga ako papayag na magpagamit kung ganyang kahina ang amo ko. Kaya nga dapat hindi sa akin yung mutya eh. Kaya nga sabi ko may iba riyan na mas karapat-dapat na mahawakan at magamit ang mutya na to. At hindi ako yun. Wala eh. Sa'yo binigay ng lolo mo. Ibig sabihin, may nakikita siya sa'yo na hindi mo nakikita sa sarili mo. Ano nga yun? Aba ewan ko. Hindi ko rin makita eh. Aray, sagit mo naman talaga magsalita. Hala, tingnan mo oh. Nagpaplano na yata sila para mahuli ang tumakas na aswang. Pero mabuti na lang, di ba? Napaalis mo. Ligtas na si Aling Mirna at ang pamilya niya ngayon. Sumama ka kaya sa kanila? Sa usapan nila? Ayoko nga. Baka mamaya utusan pa nila ako sumunod sa mga aswang. Di ko gagawin yun, no? Pakiramdam ko, yun na nga ang sasabihin ng pinsan mo. Palapit na si Edward sa'yo, oh. Talikod muna ako. Kunwari hindi ako chismosa sa usapan niyo. Carlo, nagpakita ka rin kung kailan ka kailangan. Inalok lang ako ni Sam. Buti kay Sam sumunod ka, no? Sa bili ni Lolo, hindi. Sa tingin ko, tapos na yung trabaho ko dito. Uuwi na ako, ha? Agad-agad? Hindi ka ba tutulong maghanap sa aswang? Di ba dapat sumama ka sa amin para habulin yung aswang na pinaalis mo? Ha? Ayokong habulin ng aswang, no? Baka ako pa nga ang habulin ng aswang na yun, eh. Sabi ko na nga, walang pinagbago. Duwag ka pa rin talaga. Kung ayaw mong kalabanin ng aswang, edi, ibigay mo na lang sa akin yung mutya. Ano? Hindi pwede. Oh, ayaw mo rin. Grabe naman ang kadamutan mo, no? Pinagkakait mo ang isang bagay na hindi mo naman napapakinabangan. Ganyan ba itinuro ni Lolo sa'yo, ha? Hindi mo nga alam kung paano gamitin yan, eh. Ilan ba na ba nakalipas? 2? 3? Patagal-tagal na rin, ha? Hindi pa ba sapat ang mga panahon na yun para matutunan mong gamitin ang mutya na yan? Di ko naman minamadali, eh. Hindi mo kasi kaya. Hindi mo magawa. Kaya kaysa nakatambak yan sa cabinet, ibigay mo na lang sa akin. Alam naman nating dalawa kung sino ang mas karapat-dapat, di ba? Nakakatawa naman kung iisipin mo pa na ikaw yun. Hindi ko ibibigay mo, tsa. Binili ni Lolo sa akin to, eh. Hindi yan keychain, Carlo. Sinasayang mo yung kapangyarihan ng mutya na dapat, napapakinabangan ng pamilya natin, eh. Sinyalis na yan na hindi para sa yung mutya ng kuweba. Hindi ka ang pinili nito. Pero siya naman ang pinili ng lolo nyo. Nakikisali na naman ang babaeng to. Parte ka ba ng pamilya, ha, Sam? Ayaw namin ng gulo, Edward. May dahilan kung bakit sa akin binigay ang mutya. At may dahilan din kung bakit hindi sa ito napunta. Kaya sa'yo binigay kasi kailangan mo. Ay teka, tinatawag na pala ako ni Robert. Kaya akin na yung mutya at kailangan namin yan. Ano ba? Huwag mo hilahin ang mutya. Bitiwan mo na. Hindi nga pwede. Ikaw ang bumitaw, Edward. Huwag mong hilahin ang mutya ng ganyan. Wala ka respeto sa kanya. Sige, bibitaw ako pero ano? Aray! Bakit mo naman ako sinuntok? Hala! Carlo, ayos ka lang? Hoy, Edward! Bumalik ka nga ritong lalaki ka! Akala mo nakakatuwa ka, ha? Ang sama ng ugali mo! Sam, hayaan mo na siya. Tara na, umuwi na lang tayo. Magpapasa siguro yung suntok niya sa'yo mamaya. Mukhang malakas eh.
Tara na, balik na nga tayo. Nagawa mo na rin naman ang kailangan mong gawin dito. Mag-ingat na lang tayo sa daan dahil baka nasa tabi-tabi pa yung aswang. Wala na yan, Carlo. Naririnig ko na ang tik-tik na malapit na sa atin. Di ba ang ibig sabihin ng ganun malayo na ang aswang? Oo, yun ang sabi ni Lolo. Natutunan ko rin yun sa lolo mo Tara, gagamutin ko ang pasamo. Nakakainis tong si Edward. Sana awayin niya ako balang araw para majombag ko rin siya. Kinaumagahan ay nagising si Carlo na pawis at ninenerbiyos. Napabalikwas pa siya ng bangon dahil sa takot at naggulat nang may sunod-sunod na kumakatok sa pinto ng bahay niya. Sandali! Sandali lang! Sino ba kasi yan? Ang aga-aga pa Hoy! Hindi na maaga! 12:00 na ng tanghali! Ha? Narinig mo pa yun? Oo naman! Bilisan mo! Buksan mo na ang pinto! May chika na naman ako sa'yo! Sandali! Saan ko ba na naman nalagay yung susi na yun? Pambira naman talaga Sa cabinet, sa taas, sa tabi ng santo. Ha? Alam mo? Siyempre naman, mapagmatsyag ako Ayan, salamat sa pagbukas. Grabe ka naman matulog. Kung hindi pa ako nagpunta, hindi ka pa magigising. Oo nga Nasanay kasi ako na si Lolo gumigising sa akin. Oh, pasok ka. Magluluto ako ng almusal. Wag na, nagtanghalian na ako Ano pala sasabihin mo? Si Aling Mirna kasi, nagagalit. Ha? Sino na naman ang kaaway niya? Lagi siyang may kaaway no? Hindi ganong galit. Di ba kagabi, nagpunta tayo tapos tinakot mo yung aswang, tapos umalis. Carlo, bumalik nung madaling araw, nung oras na wala na ang mga kamag-anak mo. Diyos ko, Carlo, napatay ng aswang ang anak na buntis ni Aling Mirna. Ha? Ano? Oo, grabe nga Pinag-uusapan kasi ng mga kapitbahay namin kanina tapos nagpunta ako. Wala na yung bangkay pero ang daming dugo sa bakura nila. Sabi ng mga nakakita lasog-lasog daw ang katawan at yung fetus sa loob. Wala na. Lo, Diyos ko naman. Kakatakot naman yan. Wawa naman yung pamilya nila. Ang bata pa ng anak ni Aling Mirna para masapit yung ganun no? Sige, pupunta ako mamaya para... Wag kang pupunta. Oh, bakit? Kasi galit sila sa'yo. Galit si Aling Mirna sa'yo, Carlo. Ha? Ano naman ang ginawa ko sa kanya? Kagigising ko nga lang Kasi ikaw ang sinisisi sa pagkamatay ng anak niya. Ano? Paano naman ako nasama sa gulo na yan? Hindi naman ako aswang. Kasi nga hindi ka rin tumulong. Dahil doon? Oo, kaya huwag ka magpapakita kay Aling Mirna. Pakiramdam ko nga pupuntahan ka niya rito. Doon ka na lang kaya muna sa bahay namin para naman... Hindi. Pupuntahan ko siya. Ano? Hibang ka ba? Hindi ka ba natatakot? Natatakot, pero kasi ayokong ganun lang yun. Ayoko na maisip niya na wala akong pakialam. Ano bang halaga ng pakialam mo kung hindi ka naman tumulong? Basta, pupunta pa rin ako. Tutulungan ko sila mag-ayos. Mamaya na. Mainit pa ulo ni Aling Mirna. O kaya bukas. Huwag ngayon, okay? Hindi ako makapaniwala na ganun kabilis yung pangyayari. Grabe, no? Sa tingin mo ba kung tumulong ako, hindi mangyayari ang bagay na yon? Hindi ko alam. Depende siguro sa tulong na gagawin mo. Kung ginapit ko kaya yung mutya, hindi kaya mangyayari yung bagay na yon? Aba, syempre hindi no. Makapangyarihan ng mutya na yan. Naaalala mo ba nung bata pa tayo? Tapos buong araw na wala ang lolo mo. Dahil sabi-sabi na pumunta raw siya sa mga baryo ng aswang na tinataguan siya. Dahil takot sa mutya. Tapos akala natin patay na ang lolo mo. Pero hindi. Buhay pa siya. Nakaligtas siya at wala siyang galos. Walang kasugat-sugat. Oo nga no. Naalala ko nga yun. Ang galing ni lolo dun. Sobrang determinado niya pa. Kahit maraming hindi naniniwala sa kanya tuloy pa rin siya sa ginagawa niya. Hindi naman kasi kailangan ng lolo mo na may maniwala sa kanya. Hindi mo kailangan ng ibang tao, Carlo.
Ang kailangan mo ay ang sarili mo. Wala tayong pakialam sa ibang tao. Ang paniniwala sa sarili mo at paniniwala sa mutya ang pinakamahalaga. At ikaw, Naniniwala ako sa mutya. Hindi ko lang talaga kaya pero mali mo, di ba? Palang araw, magamit ko rin to. Lumipas ang isang araw na nakakaramdam pa rin ng lungkot at panghihinayang si Carlo. Kaya't naisip niyang pumunta sa burol ng anak ni Aling Mirna kasama si Sam. Tama ba na gabing-gabi talaga tayo nagpunta? oo, tingnan mo, wala na ang mga tao. Kung sasapakin ka ni Aling Mirna, walang makakakita sa'yo. He, baliw ka talaga. Akala mo lahat biro no? Totoo naman eh. Nakita na ba niya tayo? Oo, binati ko nga kanina. Binigay ko na rin yung dala kong gulay at ulam. Sabi niya ilagay ko daw sa lamesa. Humingi na rin ako ng tawad. Pero hindi siya sumagot Hindi niya ako pinansin. Ayos na yun. Baka nagtitimpi rin. Medyo malakas din ang loob mo na magpakita pa sa kanya. Buti napipigilan ni Aling Mirna ang sarili niya. Gusto ko lang namang makilamay at humingi ng tawad. Tsaka, hoy, ito kinakausap nakatingin sa gate. May nakita kasi akong dumaan eh. Malamang, nakikilamay rin. Padaan-daan kasi. Kung papasok siya, pumasok na lang siya. Nakakaabala sa paningin, kainis. Ay nako, lahat na lang talaga pinapansin mo no? Kanina pa kasi. Baka nahihiya siguro. Baka hindi niya tayo kilala tapos nahihiyang pumasok. Lalo na tayo lang ang tao dito sa bakuran. Maliban na lang kay Aling Mirna at sa pamilya niya na nasa loob ng bahay nila. Huwag mo na lang pansinin. Anong oras na rin pala, no? May pupuntahan pa ako bukas ng maaga. O ano, uwi na ba tayo? Magpaalam muna tayo kay Aling Mirna. Alis na po kami, Aling Mirna! Salamat po at condolence po ulit! Tara na! Ha? Ayun na yun? Ganun na lang yun? Oo, tara na! Carlo, ano pang tinatayo-tayo mo riyan? Binuksan ko na ang gate tapos andyan ka pa rin. Teka, asa na yung palakad-lakad kanina? Inahanap mo pa rin pala yun Hindi naman, pero nagtataka lang ako kasi biglang nawala. Saan kaya nagpunta yun? Baka umalis na. Ay, ayun Hindi ba siya yun? Tingnan mo nasa harapan ng ataol. Ano? Oo nga no. Siya nga yun. Sandali, saan siya dumaan? Bakit hindi natin siya nakita? Bigla na lang siyang sumulpot. Ano? Saan siya pwedeng dumaan? Sandali, bakit siya nakayapak? At saka yung damit niya. Mahabang ewan. Ang weirdo naman. Binubuksan niya yung ataol. Ano? Hoy! Bitawan mo yan! Anong ginagawa mo? Sam, ano mo ginagawa mo? Tingnan mo, humarap tuloy sa atin. Bakit ganyan ang mukha niya? Kulubot ang balat, pula ang mga mata, matatalas ang kuko at tumingin siya sa akin. Sam, ano gagawin natin? Tinitingnan niya ako mula ulo hanggang paa. Hoy! Bumalik ka rito! Ano yun? Sino yun? Bakit ganun yung itsura niya? Hindi yun tao, Carlo. Tumakbo siya dahil sa'yo. Dahil naramdaman niya ang mutya sa bulsa mo. Ano? Ibig sabihin, isa siyang aswang? Oo. Ano nga ang tawag sa aswang na kumakain ng patay? Balbal. Ganyan yung mga aswang na nakapalibot sa bahay namin nung binurol si Lolo. Pinatay nga nila yung anak ni Aling Mirne. Kahit ba naman bangkay nito, hindi nila patataymikin. Oo nga. Carlo! Hoy! Saan ka pupunta? Bakit kinukuha mo yung kahoy? Carlo! Habulin ko! Ano? Hibang ka na ba? Ano na ba ng... Carlo! Bumalik ka rito! Hoy! Aswang! Bakit ka tumatakbo, ha? Natatakot ka ba? Ako kasi hindi. Hindi ako natatakot, ha? Narinig mo ba yon? Hindi ako natatakot. Ano yun? Nasa likod ba kita? Asan ka? Nasa itaas? Nasa paligid ka lang ba? Sa taas ng puno? Kaya ba
Kaya ba may mga naririnig ako na... Ha? Ano yun? Anong meron? Ikaw ba yung tumatakbo palayo? Akala mo hindi kita abulin, ha? Aray! Naku, nadapa na naman ako. Talaga naman, oh. Hoy! Sino yung nasa likuran ko? Manda ka! Carlo! Carlo! Ako to! Uy! Si Sam! Sam naman, anong ginagawa mo rito? Dapat nandun ka lang eh. Carlo! Sa likod mo! Ha? Tara na! Umalis na tayo! Sam, tabi! Susunggaban ka ng aswang! Aray! Ang lakas ng pagkakatulak mo! Tumama yung balakang ko sa malaking bato! Ay, pasensya na kasi tingnan mo! Nakakatakot ang itsura niya! Tumayo ka dyan, Sam! Tutulungan kita. Sandali. May sinasabi ang aswang. Naiintindihan mo ba? Hindi ko naintindihan. Carlo! Carlo, papalapit siya sa akin! Papunta siya! Carlo! Ha? Anong gagawin ko? Paalisin mo! Takutin mo! Hindi ko alam ang gagawin ko eh. Sinugod ni Carlo ang balbal at sinubukan na hampasin ito ng kahoy sa ulo. Ngunit hinirap siya ng aswang at sa takot ni Carlo ay napatras siya at nadulas. Anong tinatawa-tawa mo? Oy, aswang! Tingnan mo ako! Sa akin ka tumingin! Layuan mo si Sam! Layuan mo! Ayos ka lang ba, Sam? Hindi ako makatayo! Asan na ba yung mutya? Asan na yun? Ay, ito. Hoy, aswang! Nasa akin ang mutya ng kuweba. Kaya kung gusto mo pang mabuhay, umalis ka na! Anong nangyayari? Carlo, atras! Aray! Ang sabi ko, atras, hindi dapa! Bakit nadapa ka na naman? Ang lampa naman nito! Parang gusto niyang kunin yung mutya eh. Tayo, bilisan mo! Abutin mo ang kamay ko, tara na! Aray! Daan-daan! Masakit ang katawan ko! Bilis, takbo! Takbo! Bilisan mo tumakbo, ang bagal mo! Kasi naman may sangang nakaharang eh. Carlo, susunggaban ka ng aswang! Tabi! Ako nang bahala rito! Sam, ano bang ginagawa mo? Bitiwan mo ang aswang! Wala kang laban dyan! Tara na! Tumakbo ka na! Bilisan mo! Ikaw ang gusto niya! Hindi ko alam kung bakit hindi siya takot sa'yo pero mukhang gusto niya ang mutya! Bilisan mo na! Tumakbo ka na! Tumakas ka na! Tatakas? Ako? Paano ka? Huwag mo na akong isipin! Basta umalis ka na! Bilis! Sam, babalik ako! Babalikan kita! Mabilis akong hihingi ng tulong at... Bitawan mo ko! Hindi mo mapupuntahan si Carlo! Sam, iniwan ko si Sam. Mali yun. Kailangan kita, mutya. Babalik ako si Sam. Hoy! Aswang! Hoy! Gusto mo ng mutya, di ba? Ito, kunin mo sa kamao ko. Bakit? Bakit bumalik ka pa? Carlo! Papunta siya sa'yo! Kahit takot na takot ay hindi umatras si Carlo. Nang sinunggaban siya ng aswang ay itinago niya ang mutya sa kamay niya. Pero pilit itong kinukuha ng balbal hanggang sa magkaroon na ng sugat si Carlo sa braso at sa kamay dahil sa pakikipaglaban. Carlo, ang dami mo ng sugat! Tama na! Ibigay mo na lang ang mutya! O wala na tayong laban! Hindi pwede. Bigay to ni Lolo eh. Pamana ni Lolo sa akin to, Sam. Bitiwan mo si Sam. Hayaan mo na ako! Iwan mo na ako, Carlo! Umalis ka na at gamutin ang mga sugat mo. Baka maubusan ka ng dugo. Hindi. Mali to. Mali ang umalis. Hindi. Tama na. Hindi to gusto ni Lolo. Hindi niya pinamana mo siya para lang itago. Takbo na, Carlo! Hindi! Hindi na ako atras! Hinigpitan ni Carlo ang pagkuyom sa mutya sa kanyang kamao at tuminga ng malalim.
bago nagmamadaling tumakbo palapit sa balbal na sumasakal kay Sam. Hinilan ni Carlo ang buhok ng balbal at nagulat ang magkaibigan nang biglang lumiwanag ang mutya na hawak ni Carlo. At malakas niyang sinuntok ang aswang. Lumiwanag ang paligid dahil sa kapangyarihan ng mutya. Nang dumikit ito sa katawan ng aswang, sumigaw ang balbal habang nananakit ang katawan. Hindi nagtagal ay nagliyab ang katawan nito dahil sa kapangyarihan ng mutya at tuluyan ang naging abo ito. Pikit! Bumikit ka! Masyadong maliwanag, Sam! Masakit sa mata! Ayoko! Gusto ko makita! Ang liwanag ng paligid! Akala mo umaga! Ang galing ng mutya! Bumikit ka na lang! Hala, tingnan mo! Nasunog yung balbal oh! Naging abo siya! Oo nga, wala na. Wala na talaga ang aswang. Naging abo na nga. Tama bang nakita ko? Sam, nakita mo? Nakita mo ba yun, Sam? Nakita ko! Ikaw ba yun? Gawa mo ba yun? Sino pa ba? Dalawa lang naman tayo rito. Malay ko ba kung may isa pang aswang na siyang gumawa? Saan yung isa pa? Ayoko na. Pagod na ako eh. Baliw ka talaga. Tulungan mo nga ako rito. Itayo mo ako. Oo, hawakan mo ang kamay ko. Aray! Ang init ng kamay mo. Ha? Hindi naman ah. Ang init kaya. Hindi ka ba nasasaktan? Pwede na magprito ng itlog dyan ah. Wala akong nararamdaman na kahit na ano. Ang gaan-gaan nga ng kamay ko eh. Kahit nahawak ko yung mutya. Talaga? Di ka pangyarihan pala talaga ang mutya. Ang galing, Sam. Hindi ako makapaniwala na nagamit natin ang mutya. Nagamit ko ang mutya ng kuweba. Gumana siya. Sandali. Parang may tao. Parang si Aling Mirna lang yun. Mukhang nasaksihan niya ang nangyari. Tara na, umalis na muna tayo at magpagaling. Ang sakit ng katawan ko eh. Sige, pero ayos ka lang ba? Hindi. Baliw, ang sakit talaga ng katawan ko. Sumakay ka na sa likuran ko at umuwi na muna tayo. Ang malaga sa ngayon ligtas na tayo. Ilang araw makalipas ay naging usapan sa kanilang lugar ang paglaban ni Carlo at Sam sa aswang. Kaya't napagdesisyonan ni Sam na sanayin pa si Carlo upang matuto itong makipaglaban. Seryoso ba to? Bakit may dala kang patpat? Aray! Huwag kang mangampas! Kasama ba yan sa ensayo natin? Oo naman. Kailangan mo lang umilag. Hindi naman nangahampas ang aswang ah. At isa pa, nakakapagod na rin. Kanina pa tayo eh. Aray! Sandali lang. Nagsasalita pa ako eh. Bakit ba ampas ka ng ampas? Aray! Sandali! Ganyan talaga. Walang sandali-sandali. Hindi gagana yan, no? Tingin mo ba pag nagsabi ka dun sa aswang ng sandali? Titigil yon, ha? Baliw. Pero hindi ka naman aswang eh. Saka kanina pa tayo rito. Magmerienda naman tayo. Kainin na natin yung binigay na banana cue ng mama mo. Nagugutom na ako eh. Arino ko naman sa mo. Bumibigay ka na agad. Anong kanina pa? Wala pa nga isang oras tayo nag-iensayo eh. Pero sige, magpahinga muna tayo. 5 minuto lang ah. Water break, ganun. Ha? Ano yun? Tingnan mo oh. May pulis na naman. Parang pang-ilan na yan ngayong araw ah. Pangatlo na. May kaso na naman siguro ng pang-aaswang. May nabiktima na naman siguro sila, no? May suspect na ba sa mga pumapatay? Sino raw? Siguro yung aswangan dito lang sa paligid at nagpapanggap na tao. Siyempre wala silang suspect, no? Nasagap ko na hindi raw naniniwala sa aswang ang mga pulis. Sabi kaya raw brutal ang mga pagpatay dahil may galit ang pumatay. Alam mo naman na hindi lahat ay naniniwala sa aswang, di ba? Kaya pag kailangan ng tao ng tulong, hindi naman sila masyadong natutulungan ng pulis kahit na may baril ang mga yun. Hindi rin naman baril ang sagot eh. Bawang, asin, buntot pagi at... At ang mutya, hindi ba may kasamang punyal ang binigay ng lolo mo? Sa lakas ng kapangyarihan ng mutya, hindi na kailangan ng bawang at asin. Dala ko nga pala yung punyal. Sandali, kukunin ko. Dala mo naman pala eh. Oh, eto oh. Mag-ingat ka ah, matalas yan. Grabe, ang ganda. Heto nga yun, no?
Ilang beses ko na tong nakita na dala ng lolo mo, pero lagi siyang may kaluban. Ngayon ko lang nakita kung gaano ito kakinang at katalas. Tingnan mo, ilang tao na ang gumamit niyan. Ang lolo ko, ang lolo ng lolo niya, ang lolo ng lolo ng lolo niya. Lahat sila magagaling. Ilang henerasyon na ang humawak niyan pero mukhang bago pa rin ang punyal no? Ang ganda-ganda, ang linis-linis at hindi kinakalawang. Oo nga. Ang galing naman. May kapangyarihan din ba ang punyal na yan? Meron daw sabi ni lolo pero hindi ko pa nasusubukan. Tingnan mo nandito sa bilog na ito, nang hawakan ng punyal. Ang pagkakaalam ko, parte ng mutya ang nasa punyal na to. Ang sabi ni lolo, dahil sa pakikipaglaban niya sa mga aswang, tinangka ng mga kalaban niya na hatian ng mutya para wasakin. Pero napingasan lang ng maliit na piraso ang mutya Kaya ang pirasong natanggal ay inilagay ni lolo sa punyal na ito. Kaya makapangyarihan to, kagaya ng kung anong meron ng mutya. Kaya pala. Natuwa tuloy ako. Tara, tama na yan. Nakainom ka na, di ba? Ayos na yung pahinga. Ipagpatuloy na natin ang pag-iensayo. Gamitin naman natin ang punyal. Tingnan natin kung gagana. Malamang hindi. Kaya nga titingnan natin Bilis! Ito na nga. Nilagay mo na ba? Bakit walang nangyari? Ganyan naman yan Hindi talaga yung gagana. Tayo! Mag-ensayo ka pa! Kausapin mo ang mutya. Huwag na huwag kang magdududa sa sarili mo. Kasi pag pinagdudahan mo ang sarili mo, ibig sabihin nagdududa ka rin sa kakayahan ng mutya. Kaya tibayan mo ha? Alalahanin mo ang ginawa mo nung isang gabi. Sinuntok mo yung balbal tapos tumalsik siya tapos boom! Ang galing talaga. Lumiwanag ang paligid tapos lumiwanag din ang kamao mo. Ang galing talaga nun. Sa sobrang pagkamangha ko ron, gusto ko siyang ilagay sa resume ko na nakasaksi ako ng isang milagro. Ang dami mong sinasabi. Tara na, magpatuloy na tayo sa pag-iensayo. Ganado ka ha? Napuri mo ko Lagi mo kasi akong iniinsulto kaya naganahan ako ngayon na umuulan ng papuri. Lumalaki ang ulo mo ha? Lampa ka naman Dapat sa'yo, sinisipa. Aray! Ang sakit! Tayo! Lampa mo talaga. Paano mo lalabanan ng mga aswang yan? Kaya walang bilib sa'yo mga kamag-anak mo. Oo nga Nagpunta nga si tito at tita kanina. Inutusan ako na paganahin ko raw yung mutya na akala mo may boto ng mutya na ito turn on at ito turn off lang. Ayan nga ang problema sa ilang mga tao rito, no? Kailangan pa nilang masaksihan para maniwala sila. Siyempre, sino ba naman ang maniniwala pag sinabing nagamit ko na yung mutya? Si Carlo na lang pa lumaban sa aswang gamit ang mutyang pamana ng lolo niya. Sa bagay, kahit ako hindi maniniwala. Ay, sandali, may nag-text sa akin. O sige lang, mag-iensayo muna ako dito. Isipin ko, malakas na aswang yung kalabang ko. Ay, wag. Dapat pala, mahinang aswang muna. Yung nakalabang ko mahina lang no? Paano kaya pag malakas na yung aswang? Nakakatakot naman masyado. Ayokong makakita ng aswang na lumilipad. Takot talaga ako sa manananggal Ang tiyanak ba, malalabanan din ng mutya? Din ako dun Shhh! Tahimik. Oh, bakit? Ano ba binabasa mo riyan sa cellphone mo? Sino nag-text? Sa tingin ko may makakalaban ka na ulit na aswang. Ano? Bakit? Pabasa nga. Oh, ayan Text ni Manang Lia. Sabi niya may misteryosong mga lalaki raw lagi ang paikot-ikot sa lugawan niya pag malalim na ang gabi. Baka pwede mo raw siyang tulungan. Kasi humihina raw ang benta niya dahil natatakot nga ang mga tao. Bakit sa akin? Hindi ba dapat sa pulis? Kasi nga aswang ang mga umaaligid sa lugawan niya, hindi tao. Gusto niya puntahan ko? Oo, humihingi nga siya ng tulong Ikaw na nagsabi kanina na ano ba ang laban ng mga pulis sa aswang. Sige na nga. Tara na. Puntahan na natin habang maaga pa. Ano? Bakit ngayon na agad? Para hindi tayo gabihin. Hindi ka talaga nag-iisip. Gabi nga nagpapakita At saka gabi natin kailangan pumunta para wala masyadong tao. At para makita natin yun. Maghanda na tayo. Excited na ako. Excited ka para ikaw ang lalaban ha? Ako ang manager mo.
Aayusin ko na ang mga dadalhin natin. Dali natin ang punyal. Napaniginipan ko noon nakaraan si Lolo na daladala niya yung punyal at ibinigay niya sa akin. Sinyalis siguro yun ni Lolo. Pinapanood ka ng lolo mo mula sa taas ngayon kaya pagbutihan mo ang pag-iensayo dahil mamaya may kakaharapin kang aswang. Baka pwede naman silang mapakiusapan na umalis, di ba? Hindi naman lagi na dapat daraan tayo sa madugong proseso. Minsan, kailangan lang natin mag-usap. Kinagabihan ay nagtungo ang magkaibigan kay Manang Lia upang imbestigahan ang nangyayari doon para malaman kung kagagawan nga ba ng mga aswang. Handa na ang asin, bawang, handa na rin ang mutya at ang punyal. Pero Sam, ayaw magliwanag ng mutya eh. Wala pa kasi. Ikaw naman, nagdadalawang isip ka na naman. Huwag mong pagdudahan ng mutya. Hindi naman sa ganun pero kinakabahan lang ako dahil ang daming tao sa paligid oh. Si Manang Lia at ang pamilya niya. Paano kung hindi gumana? Paano pag napahamak ang mga tao rito? Tapos, ikaw rin. Paano pag nasira natin yung lugawan ni Manang Lia? Di nawalan siya ng pinakakakitaan. Pakinggan mo ang sarili mo. Yan ang dahilan bakit pinamana sa'yo ng lolo mo ang mutya. Ha? Bakit? Hindi ko naiintindihan yung sinasabi mo ah. Kasi sa dami ng sinabi mo, puro pag-aalala sa amin ang binanggit mo. Hindi ka ba nag-aalala sa buhay mo? Mahina man ang katawan mo at minsan ang utak mo. Oo na, lampa ka nga, pero at least mabuting tao ka at yun ang pinakamahalaga. Salamat Sam. Lagi mo talagang pinapalakas ang loob ko. Kaya sa tuwing matatakot ka, alalahanin mo ang ipagdarasal ko na multuhin ka ng lolo mo pag nalalampa at naduduwag ka na naman. Uy, huwag naman. Ay, Sam, may naririnig na akong mga humahakbang sa paligid. May mga yabag na. Kukunin ko na ang asin ko at bawang. Bakit parang maaga sila ngayon? Alam ko yan nila na naririto ko. Tingin mo ba may chismis din sa mga aswang at kumalat na sa kanila ang balita ngayon na nagamit mo na ang mutya? Siguro, pero natatakot sila noon sa mutya eh. At ngayon na nakumpirma na nilang nagagamit ang mutya, baka nag-aasik pa rin sila. Hindi pa sila natatakot dito? Isa lang ang ibig sabihin niyan, Carlo. Ano? Na hindi nila natanggap ang balita? Hindi. Ibig sabihin, hindi sila takot sa mutya. Ibig sabihin, hindi sila takot sa'yo at baka malakas sila. Di ba sinusubukang kunin ng balbal sa'yo ang mutya? Baka ganun nga ang plano nila. Gusto nilang makuha to upang magamit nila sa kasamaan. Posible ba yun? Na ang isang mabuti at makapangyarihang mutya ay mapunta sa mga aswang at magamit sa kasamaan? Oo, kung kikilalanin na tagapagbantay ng mutya yung aswang na yun. Diyos ko! Kailangan pala natin mag-ingat ngayon. Naririnig ko na rin ang mga yabag. Pakinggan mo maigi. Nasa paligid lang sila. Parang paikot-ikot. Parang ang dami nila. Oo nga eh. Ilan daw ang nakikita niya? 3 lalaki raw. Sandali, titingnan ko lang sila sa loob. May mga bata kasi sa bahay. Sisiguraduhin ko lang na hindi nila ginalaw ang mga pantaboy na nilagay natin kanina. Sandali, iwan mo ako dito sa labas? Alam ka naman sumama ka sa akin. Sinong magbabantay ng lugawan? Ako na lang ang mangungumusta kay Manang Lia. Ayoko, ako na. Manatili ka riyan. Sa'yo takot ang aswang, hindi naman sa akin eh. Bilisan mo ha! Huwag mo akong iwan na matagal dito. Oo na, napakaduwag eh. Bang gagawin ko rito, Sam? Bilisan mo naman. Tatakot na ako. Ha? Ano yun? Biglang lumakas ang hangin. Ang lamig tuloy. Nakalimutan ko pa magdala ng jacket. Sam! Nandiyan ka na ba? Sam! Sam! Anong ginagawa mo sa labas? Ha? Saan ka dumaan? Sam! Bumalik ka nga rito! Delikado sa labas, oy! Madilim pa naman! May dala ka bang flashlight, Sam? Diyan ka lang sa street light. Pupuntahan kita. Sandali. May mga yabag sa gilid ng lugawan. Sila na kaya yun? Ihanda ko na yung punyal at lalabas na ako. Ha? Ano ba yan, Carlo?
Edward, anong ginagawa mo rito? Ibaba mo yung punyal ni Lolo. Balak mo ba akong patayin? Hindi ko sinasadya. Sige, ibababa ko na. Akala ko kasi aswang ka eh. Di mo man lang alam ang pagkakaiba ng tao at aswang. Tapos may lakas ng loob ka pang magpunta rito. Lumapit sa amin si Manang Lia at pinupunta niya kami rito. Pwede na kayong umalis kasi nandito na kami ngayon ng grupo ko. Kung makakagulo ka lang sa amin umalis na lang kayong dalawa. Di naman kailangan ng pabigat eh. Isama mo na si Sam at... Ay, oo nga pala. Si Sam, nasa labas siya. Anong nasa labas? Di ba naririnig na nasa loob si Sam at nagsasalita? Pakinggan mo nga mabuti. Pinagsasabihan niya ang mga bata. Ha? Oo nga no. Naririnig ko ang mainang boses niya. Kung ganun sino ang nasa... Magandang gabi. Ako nga pala si Nicolas at... Ha? Sino ka? Bakit bigla ka nalang nakaupo dyan? Malamang, bibili yan. Pagbilan mo na at lalabas lang kami upang tugisin ng mga aswang. Manatili ka lang rin at magbantay ng lugawan. Ayan lang magagawa mo rito. Halina, malis na tayo. Uy, sandali Edward! Delikado! Huwag kayong umalis kagad. Kailangan sila ang lumapit. Uy, Edward! Di talaga marunong makinig tong pinsang kong to. ako si Nicolas. Pabili nga ng 3 lugaw. Ho? Sandali lang po Tatawagin ko lang yung may-ari. Manang Lia! May bibili po ng lugaw! Sam, tawagin mo nga si Manang. Sabihin mo may customer. Hindi ba ikaw nagtitinda rito? Hindi po Bakit ka nandito? May inaasikaso lang po. Asikasuhin ng aswang? Narinig ko lang yung sinabi na kausap mo kanina Uy, naririnig mo ba yon? Parang sigaw ng mga lalaki Hindi kaya yung pinsan mo yon at ang mga kasama niya? Ha? Oo nga. Baka ano na nangyari sa kanila? Mamaya na yan. Unahin mo muna yung in-order ko. 3 lugaw na walang bawang. Walang bawang? Narinig mo naman, hindi ba? Sino ka ba? Hindi ka imbitado sa lugar na ito. Nagmamayabang ka pero takot na takot ka naman. Nanginginig na nga mga tuhod mo riyan Ay, makinig ka. Wala namang masasaktan dito Yan kung ibibigay mo sa akin ng mutya. Ha? Hindi Aray! Huwag mo iagis sa mga lamesa dito. Asan ba yung asin? Heto. Lumayo ka. Kung ayaw mo masaktan. Humakbang ka pa atras at lumabas ka. Isama mo na rin ang mga kaibigan mo. Aray! Ano? Mahina ka naman pala Akala ko ba magaling ka? Akala ko ba kinatatakutan ka? Natumba ka na kaagad sa 2 lamesang binato ko sa'yo? Ayan. Ang dapat sa'yo inaasinan. Sam! Sam! Andito yung aswang! Yak! Nadiri! Bakit? Ngayon ka lang ba nakakita ng aswang na nagpapalit ng anyo? Ano? Anong meron? Ay, Diyos ko! Bakit ganyan? Carlo! Tumayo ka nga! Bakit ang gulo-gulo na ng lugawan? Sino yan? Bakit ganyan ang itsura niya? Nagpalit na siya ng itsura, Sam. Nasa labas si na Edward at ang grupo niya. 3 aswang ang naririto at kailangan natin mag-ingat. Nasa iyo pa rin ba ang mutya? Nagliliwanag, Carlo! Nagliliwanag ang mutya! Gusto mo bang kunin ang mutya? Kung ganun habulin mo ako! Hoy! Saan ka pupunta? Baliw! Bakit ka tumakbo palayo? Carlo! Bantayan mo ang bahay nila at lugawan Habulin mo ako, Nicolas! Kung gusto mo makuha ang aray! Nagmamayabang. Dapat sa'yo pinapahirapan muna bago pinapatay Magaling ka, di ba? Umilag ka sa mga suntok ko. Aray! Sandali! Aray! Mahina. Hindi makailig sa suntok. Sa mga siba kaya tulad nito. Aray! Tama na! Tama na! Akin ang mutya at ang punyal. Ito na pala ang punyal na yon. Ang punyal na ginamit ng lolo mo sa pagpatay sa lolo ko noon. Naalala ko yun. Batang-bata pa ako. At nangako ko na ako ang papatay sa lolo mo. Kaso, wala Mortal lang ang lolo mo. Namatay agad bago pa ako makaganti.
Sayang, may kakayahan pa naman siya. At ikaw, wala kang sinabi sa galing ng lolo mo. Pinama na rin pala sa iyo yung punyal na to. Wala kang laban, Carlo. Mahina ka at hindi dapat katakutan. Ang dapat sa iyo sinasaksak gamit ang pinama ng punyal ng lolo mo. Wag! Ano, masakit ba? Diinan ko pa ba? At, Bakit hindi ako nasasaktan? ano? Imposible! Walang imposible sa kapangyarihan ng mutya. Kaya pag sinabi kong wag mong kunin, ay wag mong kukunin. Alis! Malakas na sinipa ni Carlos si Nicolas papalayo at tinanggal ang punyal na nakasaksak sa kanyang balikat. Wala itong dugo at hindi rin nasaktan si Carlo. Mariin niyang hinawakan ng punyal at lumapit kay Nicolas na gumagapang palayo. Hinilan ni Carlo ang paa nito at sinaksak ang punyal sa kanyang binti. Pagbabayaran mo to! Pagbabayaran mo ang ginawa mo! Tapusin na natin! Ha? Sino yun? Bakit parang naririnig kong sigaw ng mga pinsan ko? Siguro pinagpipiesta na sila ng mga kasama ko. Kinakain at pinapatay. At sa susunod na magkita tayo, ay susunod ka na rin sa tadhana ng lolo mo na nabubulok na. Huwag mong pagsasabihan ng ganyan ng lolo ko. Carlo! Kailangan ka ng mga pinsan mo! Hindi na nila kayang lumaban! Pumunta ka na ron. Kung ayaw mong bangkay na lang ang madatnan mo. Huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin ko na magtutos pa tayong dalawa. Uy! Bumalik ka rito, Nicolas! Sa susunod na yan, Carlo! Baka mamatay na sina Edward! Ha? Asan sila? Andito! Sundan mo ko! Bilisan mong tumakbo! Ayos ka lang ba? Gusto mo ba na alalayan kita? Ayos lang ako. Ituro mo na lang kung nasan sila. Andito! Andito lang sila kanina. Ay, ayun! Ay, Diyos ko! Nakahandusay sa gitna ang tatlo! Humihinga pa ba sila? Ayun ang mga aswang sa itaas ng poste. Dalawa sila. Kaya naman, di ba? Kaya mo pa ba? Mukhang napuruhan ka ng aswang kanina. Kaya ko. Tara na! Sandali, may dadaan ng motorsiklo. Bakit ganyan si Edward? Susugurin niya ang aswang kahit na may padaan ng motor. Baka madamay ang mga nakamotor. Oo nga. Dapat sabihan muna ni Edward patigilin. Tara na! Mukhang hindi niya gagawin yan. Bilisan nating tumakbo. Ang sakit ng mga paa ko pero kailangan kong bilisan. Kundi mapapatay niya ang mga pinsan ko at ang kaibigan ni Edward, madadamay rin ang daraan na nakamotor. At nanganganib ang buhay naming lahat. Hindi yung pwede mangyari. Kailangan ko lang tamaan ng punyal yung dalawang aswang na yun bago nila sunggaban sila. Kapangyarihan ng mutya ng kuweba, biyayaan mo ko ng lakas ng loob na matalo mga aswang na ito. Tumalo ng mga aswang sa mga kaibigan ng pinsan ni Carlo na Tumalo ng mga aswang sa mga kaibigan ng pinsan ni Carlo na walang malay. Pero hindi nila nalapa ang mga yon dahil mabilis na hiniwa ni Carlo ang binti ng dalawang aswang. Lumiwanag ang mutya at sumigaw ang mga aswang. Paulit-ulit niyang inundayan ng saksak ang mga halimaw hanggang sa mamatay sila. At tuluyang naging abo dahil sa kapangyarihan ng mutya. Ang galing! Ang galing-galing mo, Carlo! Nagawa mo na naman! Yakapin nga kita! Ha? Rico, ang higpit naman ng yakap mo. Ang sakit pa naman ng balikat ko. Ay, naku, pasensya na, Carlo. Ay, basta ang galing mo pa rin. Hindi ako makapaniwala na nasaksihan ko na naman ang paggamit mo ng mutya. Nakakabilib talaga. Kumusta ka? Okay ka lang ba? Oo naman. Hindi naman ako nakipaglaban eh. Hagis-hagis lang ako ng asin kung saan-saan. Ikaw nga tong... Yung nakamotorsiklo, asa na sila? Umalis na. Kinausap ko agad. Sabi ko lumiko na lang sila dahil may lasing na nag-aaway. Hindi naman yata nila nakita ang aswang sa poste. Ang daming sugat at kalos ng mga to. Buhatin muna natin sila at... Ikaw! Edward! Bakit? Edward! Ano ba? Bakit mo naman biglang sinuntok si Carlo? Wala kang pakialam. Lumayas ka riyan. Aray! Edward! Ano ba problema mo? Bakit mo naman tinulak na lang bigla si Sam? Tumigil ka na nga. Bakit? Parang ang yabang mo na ngayon Lumalaki na yata ang ulo mo. Lumalabang ka na Nagawa mo na nga ako sapakin ngayon
Hindi ko sinasadya. Ayoko lang na sinasaktan mo si Sam. Lalaki mong tao, ganyan ka. Makapagsalita ka ha. Parang hindi ka naiihi sa takot. Parang hindi ka umiiyak pag pinapatayan ka na ng ilaw at iniiwan sa paaralan nung elementarya tayo. Parang hindi ka lampat, duwag. Wala namang masama sa lahat ng mga sinabi mo. Hindi ako katulad mo. Lampat, duwag man ako, pero hindi ako nananakit ng babae. Naninira ka naman ng plano. Ano? Anong ibig mo sabihin? Ayun na nga magtatagumpay na ako. Walang malay mga kagrupo mo, Edward. Ano naman? Kung hinayaan mo lang sana na ako tumapos sa kanila, sana napatay ko mga yun. Ang malaga pa ba kung sinong nakapatay sa kanila at tumapos ng gulo? Ang malaga ay ligtas na tayo ngayon. At saka, ano mo sinasabi mo? Nilagay mo lang sa alanganin ng buhay nila Hindi mo nga sigurado kung magtatagumpay ka. Edward, nakita ko mga galos at mga aswang na yun sa balat nila. Alam kong ginamitan mo sila ng asin pero buhay pa rin sila. Hindi ko alam, pero alam kong magaling ka. Alam mo naman pala di, alam mo rin na ako ang karapat-dapat na may hawak ng mutya. Alam kong magaling ka, pero wala sa iyong mutya at alam kong galit ka rin sa akin. Pero hindi mo matatalo mga aswang na yun na wala kang ginagamit na mutya. Kaya nga ibigay mo na sa akin yun Akin na! Pasensya na. Kung pwede lang baka ginawa ko na yan. Ewan ko sa iyo, Carlo. Uy! Bumalik ka dito! Kamutin natin ang sugat mo! Hayaan mo na yan. Asikasuhin na lang natin ang mga kagrupo niya. Ang sama talaga ng ugali ni Edward. Ginawa ng ampain ng sarili niyang mga kagrupo. Hindi man lang ginamot. Ayun na pala si Manang andito na po kami! Sam, kailangan nila ng tulong. Ayan, papunta na sila rito. Humihinga pa naman ang mga to. Kailangan lang nilang gamutin at magpahinga. Ikaw rin, Carlo. Gamutin natin yung sugat mo, tapos magpahinga ka at... Hoy! Saan ka pupunta? Carlo! Hoy! Sandali nga lang! Kaya na nila yan. Dumating na ang tulong para sa kanila Ay, bigla ko lang naalala. Nakatakas pa lang isang yun. Nakatakas ang kakaibang aswang. Kakaiba? Anong ibig mo sabihin? Ilang aswang ba ang nakalaban mo ngayong gabi? Mabilis ko napatay ang dalawa. Nakita mo naman. Pero yung isa kanina na bumili ng lugaw at nangaasar pa, kakaiba siya. Gusto niyang makuha ang mutya at sabi niya hindi siya natatakot dito o kahit na sa akin. Sinaksak niya pa nga ako ng punya sa balikat ko Pero hindi yun tumalab sa akin. Tingnan mo dito mismo. Isinaksak niya sa akin ang punyal. Hindi ko alam pero wala akong naramdamang sakit at hindi rin siya dumugo Kung ganun, prinotektahan ka ng mutya. Ibig sabihin, kinikilala ka na niyang tagapangalaga ngayon. Oo nga Nakakatuwa naman. Lalo na't may mga aswang pala talaga na pinagnanasan itong mutya ko, no? Malakas din ang aswang na yun. Nasaksak ko siya ng punyal sa may binti pero hindi siya namatay Nasaktan lang siya at nagbanta na babalikan niya ako. Kilala niya rin ang lolo ko at sinabi na pinatay ni lolo ang lola niya. Kung sino man siya, ay mukhang makapangyarihan siya at hindi mapapatay ng basta saksak lang kung saan. Alam mo naman na makapangyarihan ng Nicolas na yun. Tapos susugod ka ngayon. Sugatan ka nga. Hindi ka ba natatakot? Natatakot pero nagyayabang lang talaga ako Alam ko kasi na pipigilan mo ako. Paano kung hindi kita pinigilan, ha? Paano kung sinabi ko na, tara na, sundan natin yun? Hindi mo gagawin yan. Takot ka rin Tama ka dyan. Kaya tara na, huwag na tayo magpaiwan dito sa gitna ng gubat. Mabuti na nga at bumalik na muna tayo sa lugawan. Pero alam mo, nagtataka talaga ako sa lalaki na yun. Ang tuso kasi niya Saka sa totoo lang, nakakatakot siya. Namumula ang mga mata niya. Ang haba ng mga kuko. At ang laki niyang tao. O aswang. Basta, hindi normal ang pangangatawan niya Siguro kung sinuntok niya ako na wala akong dalang mutya kanina, baka ano na nangyari sa akin. Pag ako sinuntok niya kumutan niyo na lang ako dahil baka bukas na ako magising. Nagawa mo pa talaga magbiro? Ay, di ba yung lolo mo may grupo rin dati ng mga aswang hunters, ganun? Oo. Halos lahat naman sila patay ni.
Nauna pa nga kay Lolo yung iba. Pero sino nga ulit yung pinakabata? Si Manong Henry ba yun? Oo, siya nga. Buhay pa naman siya, di ba? Oo, isang albularyo yun dun sa kabilang baryo. Pwede natin siyang mapagtanungan at hingan ng tulong. Oo nga. Buti na lang naisip mo yan. Puntahan natin siya agad bukas. Pagsapit ng umaga ay dumiretso agad ang magkaibigan sa kabilang baryo upang hanapin si Manong Henry at nakarating naman sa kanila ang mga pangyayari ng mga nabiktima ng aswang. Tama bang dinaanan natin? Sabi mo na lang pag naliligaw na tayo ah. Ano ka ba? Tama to. Dito raw, sabi ni Aling Mirna eh. Kumusta na pala si Aling Mirna? Ayos lang naman. Maaga na nilang nilibing ang anak niya at... Ayun! Tingnan mo! Hindi ba si Manong Henry yun? Oo nga, siya na nga yun. Tara, puntaan na natin. Punong-puno ng pangontra ang kanyang bakuran at bahay para hindi siya mapasok ng aswang o masamang elemento. Hindi ko alam pero natatakot ako. Ako nga rin eh. Ikaw na nga ang kumatok. Pumasok sa loob ng bahay eh. Naduduwag na naman eh. Ako na nga dyan. Tao po. Manong Henry. Tao po. Tao po. Oh, ayan na, ayan na. Tao po. Tumahimik ka na nga. Binubuksan na nga ang pinto eh. Hello po. Magandang araw po, Manong Henry. Magandang araw po. Ako nga po pala si Carlo. Hindi mo na kailangan magpakilala. Kilala na kita, Carlo. Ang apo at tagapagbana ni Soryo. Ako naman po si... Samantha. Sam lang po. Magandang araw po. Kilala rin kita. Naalala ko ang pamilya mo na hindi naniniwala sa aswang. Hindi magkasundo ang mga lolo nyo noon at ngayon naman magkaibigan kayong dalawa. Oo nga po eh. Narinig ko rin po yan. Pero kami rin po ni Carlo, hindi magkasundo minsan. Natutuwa naman ako na makita kayong dalawa. Ang lalaki nyo na. Tuloy kayo sa bahay ko. Ano nga pala ang may tutulong ko sa inyong dalawa? Maraming salamat po. Ayaw mo po kayo. Gusto niyo bang kumain? Pasensya na kung magulo ang bahay ko ha. May nagpagamot kasi kanina at sinabi na nayanggaw daw sila. Po? Hala? Nagamot po ba sila? Oo naman, iha. Ay, mabuti naman po. Tungkol din po sa aswang ang pinunta namin dito. Bakit? Ano ba nangyari? Napahamak ba kayo? Narinig ko na nagagamit mo ng mutya ngayon, Carlo, ha? Nakakatuwa naman. Kung nasan man ang lolo mo, malamang proud na proud yun sa'yo ngayon. Maraming salamat po. Ang ipinunta po namin dito, kailangan po kasi namin ng impormasyon. Baka po kasi kilala niyo po yung aswang na si Nicolas. Nicolas, ang mapang-asar na aswang. Ha? Kilala mo po? Oo. Paano ko makakalimutan ng aswang na kumitil sa buhay ng mga tagabantay ko rito sa bahay? Kakaibang lalaking yon. Ang lolo niya ay si Emilio. Ang isa sa pinakamabigat na kalaban ng lolo mo noon. Halos ikamatay ng lolo mo noon yung paglaban niya kay Emilio. Mabangis, nakakatakot at makapangyarihan. Kung ikaw ang tagapagmana ni Soryo, si Nicolas naman ang tagapagmana ni Emilio. Alam mo ba nang mamatay si Emilio kinain ni Nicolas ang katawan ng sarili niyang lolo upang lumakas siya. Kaya hindi basta-basta si Nicolas. Oo nga po Tinamaan ko siya ng punyal na merong mutya pero nasaktan lang siya at hindi siya namatay. Oo. Ayan ang minana niya sa kanyang lolo, Emilio. Ganyan na ganyan si Emilio Kaya nga, nahirapan kami na talunin siya noon. Lahat talaga kami naghingalo at sumusuko na pero hindi yung ginawa ni Soryo. Hinanap niya ang kahinaan ni Emilio. Kailangan mo tamaan ang puso niya. Kailangan saksakin sa puso si Nicolas gamit ang punyal na merong mutya ng kuweba upang mamatay siya. Ay, mahirap siya kalaban, Carlo. Isa pa? Opo Naintindihan ko sinabi niyo. At gagawin ko. Alam ko ang nararamdaman mo. Alam kong natatakot ka ngayon pero hindi normal na aswang lang si Nicolas. Mapagiganti siya. Oo nga.
Tingnan mo, nag-text sa akin ang kapatid ko. Sabi niya, may mga bagong bangkay na naman daw na natagpuan. At ang sabi ng isang nakasaksi, pinapasabi ni Nicolas na magtuos kayong dalawa upang mapatay ka niya at makuha ang mutya. Kung hindi, ay hindi rin siya titigil sa pagpatay sa mga tao. Ang sama talaga niya. Nandadamay pa siya ng mga inosente. Tuso talaga ang aswang na yan. Nangaasar pa yan at nangyayanggaw ng mga tao sa baryo na ito. Kaya huwag kang padalos-dalos, Carlo, ha? Ano na po yung gagawin ko ngayon? Kailangan ko gumawa ng paraan agad-agad. Kung hindi, marami pang madadamay. Kahit na natatakot din ako. Papakilala kita sa mga naghahanap ng mga aswang sa baryo namin. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin na hanapin at puksain si Nicolas. Maraming salamat po, Manong Henry. Ihanda ko lang sandali ang mga gamit ko. Kukunin ko lang sa kwarto. Sige po, maghihintay po kami rito. Ay nako, kakainis naman ang daming nadadamay dahil sa akin. Hindi mo kasalanan yun. Kasalanan ko, no? Hindi mo kasalanan yun. At isa pa, sinasabi niya lang yun dahil gusto niyang makuha ang mutya sa'yo. Gusto niya na maging emosyonal ka at sisihin ang sarili mo. Kung ano ang nararamdaman mo, yan mismo ang gusto niyang maramdaman mo. At huwag kang papayag na manalo siya, Carlo. Ang gusto ng Nicolas na yun, lumapit ka sa kanya na parang isang taong hindi nag-iisip at ibigay na lang basta-basta ang mutya. Bakit naman ganyan ka magsalita? Nakakatuwa ka rin pala minsan eh. Aray, bakit mo naman ako binatukan? Huwag na tayo magsayang ng oras. Punta na natin sila. Opo, Manong Henry. Nakipagkaisa si Carlo sa mga kapwa naghahanap at kumikitil ng mga aswang upang alamin kung saan nakatira si Nicolas. Ngunit ilang araw na ang nakalilipas ay hindi pa rin nila ito nahahanap. Magpahinga na muna tayo sandali bago magpatuloy sa paglalakad. Grabe, nakakapagod. Para tayong nagha-hiking. Hindi na yata ako aabot bukas. Wala na pala akong tubig. Ito, inumin mo na yung tubig ko. Hindi pa ako nauuhaw eh. Salamat. Nakakapagod. Hoy, ayos ka lang ba? Parang wala ka talaga sa sarili mo. Hindi lang talaga ako mapakali. Kada araw ang daming nabibiktima ng Nicolas na yon. Kahit bata, hindi niya pinalalampas. Diyos ko naman. Oo nga, pero... Mag-ingat kayo. May papalapit na aswang sa atin. Eric, ilahin mo siya. Ang galing ni Eric! Nakita mo ba yun? Nasunggaban niya agad ang aswang at nahila. Oo, sandali. Pakinggan mo mabuti. Oh, may sinasabi si Manong Henry pero hindi ko naiintindihan. Oo nga, mukhang sila lang ng aswang ang nagkakaintindihan. Maging alerto ka ha, baka may kasama yan. Ano kayo pinag-uusapan nilang dalawa? Naglalabas ng latigo si Manong Henry. Tingnan mo, takot na nakatingin sa'yo ang aswang. Ay, isang latigo lang ni Manong Henry nang hina na agad ang halimaw. Mahina lang siguro siya. Eric, tapusin mo na ang aswang. Carlo, nakakuha na ako ng impormasyon sa Barrio Santiago nagtatago si Nicolas. Malapit lang yun dito at magtungo na tayo ron. Handa naman kayo lahat, hindi ba? Kaya nyo pa naman lumaban sa mga aswang. Kung natatakot kayo, tumalikod na kayo, tumatras. Sa mga determinado sumunod kayo sa atin. Kaya natin to. Nagbanta man ng aswang na huwag kalabanin si Nicolas. Pero tibayan pa rin natin ang kalooban natin. Tara na, Carlo. Sandali, palapit ang grupo ni Edward. Naku po, baka magkaroon na naman ng away. Hindi yan. Kailangan nga natin ng tulong nila Baka makatulong sila sa atin. Edward! Huwag na. Oh, anong ginagawa niyong dalawa rito? Bumuo pa talaga kayo ng grupo niyo Baka gustong sumama ng grupo mo sa amin. Papunta kami sa Barrio Santiago upang puntahan yung aswang na si Nicolas. Naalala mo ba? Yung nakatakas na aswang sa lugawan? Sasama ba ako para panoorin kayo kung paano kayo mamatay? Kailangan namin ng tao Mali ka ng pinagsabihan. Hindi ako interesado, no? Sandali, Edward! Huwag ka munang umalis! Hayaan mo na yan. Nagsasayang ka lang ng oras dyan sa pinsan mong masama ang ugali. Sige, tara na nga.
Isang oras din ang nilakbay ng grupo makarating lang sa Barrio Santiago. Alerto sila sa kanilang paglalakad sa kakahuyan nang huminto na lang bigla sa paglalakad si Carlo. Carlo, ano bang ginagawa mo? Bakit humihinto ka na lang bigla dyan? Mamaya maiwang ka namin. Tama na, Sam. Umatras na tayo. Ano? Anong umatras? Ano bang sinasabi mo? Hindi kita naiintindihan. Umatras na tayo. Ibig sabihin bumalik na tayo. Huwag na natin ituloy ito. Ano bang sinasabi mo? Andito na tayo Kaya nga, hindi ka ba natatakot? Nasa baryo tayo ng aswang. Delikado itong ginagawa natin Simula pa lang alam mo na kung gaano kadelikado to. Ano bang sinasabi mo ngayon? Oo, pero hindi mo ba narinig yung sinabi ni Manong Henry? Nagbanta ang aswang na huwag nating gagalawin si Nicolas. Kahit kapwa aswang niya takot sa kanya. Tingin mo, ano naman ang laban natin sa kanya? Ang mutya! Ang punyal na hawak ko ay tumama na sa kanya pero hindi pa rin siya tinablan. Sam, mahirap to. Umatras na lang tayo. Paano sila? Hahayaan natin silang pumunta ron? Hindi natin sila makukumbinsi kasi may dahilan kung bakit andito sila Gawain nila yan Nakikisama lang naman tayo. Hindi tayo nakikisama. Ikaw ang dahilan bakit andito na tayo tapos ngayon nalalampa ka na naman. Nagiging duwag ka na naman. Akala ko pa naman tumatapang ka na. Akala ko rin lumalakas na loob ko pero wala Natatakot pa rin ako para sa buhay nating dalawa kaya tara na, umalis na tayo. Aray! Carlo! Huwag mo akong hilahin, nasasaktan ako. Bitiwan mo nga ako. Kung mahirap silang kumbinsihin para sa'yo, ganun din ako. Ano? Gusto mo bang magpaiwan at sumama sa kanila? Andito na tayo Ikaw dahil lampa ka, bumalik ka, magtago ka sa bahay mo dahil duwag ka. Pero ako, itutuloy ko na to. Nakakahiya kay Manong Henry. Hindi ka ba natatakot? Natatakot, pero hindi ako naduduwag. Kaya alis na kung takot ka. Sam naman, hindi ako aalis nang hindi ka kasama. Hindi ako lampang tulad mo, Carlo. Siguro pinapanood ka ngayon ng lolo mo at nadidismaya siya sa'yo. Siguro nga tama talaga si Edward. Kung sa kanya na ipamana ang mutya, baka matagal nang patay si Nicolas. Bakit ka ganyan magsalita? Alam mo, bahala ka. Talaga? Kaya umuwi ka na. Diyan ka naman magaling Magaling kang umatras. Sige, maglakad ka lang palayo, lampa. Grabe naman magsalita si Sam. Natatakot lang naman ako Tao din ako Takot din naman ako mamatay Hindi naman biro tong ginagawa namin. Akala niya siguro naglalakbay siya. Akala niya siguro nasa palabas kami. Palibasa wala sa kanya mutya Hindi niya alam ang pakiramdam. Sandali. Bakit parang may mga tumatakbo sa likuran ko? Sinundan ba ako ni Sam? Imposible. Galit yun at maingay yung mga yabag niya. Hindi siya yun. Ha? Wala naman tao sa likod ko. Ay nako, bilisan ko na nga lang ang pagtakbo dahil natatakot na ako. Saan naman daan palabas? Medyo nakalayo-layo na ako Sandali, may figura sa gilid ko. Susugurin niya ako. Kailangan kita, Mutya! Mutya! Iniharap ni Carlo ang mutya sa kanya para takutin ang aswang. Lumiwanag ang mutya at tumalsik ang mga aswang na nagtatago palayo. Kahit natatakot ay sinaksak niya sa binti ang aswang na nakasandal sa puno pero nakaiwas ang halimaw. Tinawanan nito ng aswang at itinuro ang ere kung saan may mga malalaking ibon na may mapupulang mga mata ang lumilipad. At papunta sa destinasyon ni Sam at Manong Henry. Anong ibig mo sabihin? Magsalita ka! Aray! Bakit mo ako sinipa? Hindi! Tumalsik ang mutya palayo sa akin! Kukunin ito ng mga aswang! Anong gagawin ko? Hoy! Umalis kayo riyan! Hindi sa inyo mutya na yan! Tabi! Aray! Ang sakit ng pagkakasipa ng aswang sa binti ko! Kukunin ko lang naman ang mutya Ayun, nakuha ko na. O sige, lapitan niyo ako. Hindi ba kayo natatakot sa mutya na hawak ko? Mamamatay kayo dito. Lumapit pa kayo, sige. 3 mahihinang aswang lang to 1, 2,
Ano? Subukod ka rin ano? 3! Aray! Masyado maliwanag ang mutya. Masakit sa mata. Umanda kayo. Masugatan ko lang kayo, mamamatay kayo. Di ba? Namatay nga kayo. Bangis talaga ng mutya na to. Wala na bang ibang aswang? Sila lang naman kaya yun. Ay, Diyos ko, kailangan kong bilisan ng pagtakbo ko. Baka ano na nangyari sa kanila. Malapit na rin ako. Ah! Tulong! Sam! Sam! Asan ka? Parating na ako! Bilisan mo, Carlo! Kung gusto mo pang makita ang buhay ang kaibigan mo, bilisan mo at iligtas siya! Gusto kong masak siya ng kapangyarihan ng mutya! Nag-i-echo ang boses niya. Ibig sabihin mula siya rito. Pinaglalaroan niya lang ako. Malapit na ako, Nicolas! Magtutos tayong dalawa! Sayang ang oras! Nainip na ako! Tapusin na kaya na! Lumayo ka kay Sam! Nakakapagod naman ang hagdan nito. Asan na ba yun? Diyos ko! Sam! Manong Henry! Ako, sugatan sila! Hoy, Nicolas! Bitiwan mo si Sam! Carlo? Bakit bumalik ka pa? Dapat hindi ka na bumalik. Bitiwan mo sila, Nicolas! Sa akin ka may problema! Ako kalabanin mo! Nakakatuwa ka naman! Masyado yata kayo malapit sa isa't isa! Maliligtas mo ba ba ang kaibigan mo? Duguan lang oh! Walang kalaban-laban! Ano kaya ang lasa ng dugo niya? Ha? Sam! Matamis-tamis. Bata pa Mga ganitong edad, masarap kainin. O kaya, bakit hindi na lang ikaw ang kumain kay Sam, Carlo? Gawin ba kitang aswang at si Sam ang una mong biktimahin? Gusto mo ba yun, ha? Tumigil ka na. Ang dami ng sugatan dahil sa'yo. Ang dami ng nadadamay. At mas marami pa ang madadamay kung hindi mo susundin ang gusto ko. Alam mo naman kung ano yan, hindi ba? Huwag, Carlo! Huwag mo ibibigay ang mutya sa kanya! Inuuto ka lang niya! Kahit ibigay mo, papatayin niya pa rin tayo! Wala siyang isang salita! Alam mo... Tumimik ka! Masyado ka madaldal! Huwag mo saktan si Sam! Ang mutya! Yan ang kailangan ko! Ibigay mo na lang sa akin yan at makakalaya na kayo! Wag! Carlo! Pakiusap, umalis ka na! Bakit kasi bumalik ka pa Naduwag ka na nga Dapat tinuloy mo na! Duwag ka na nga sa pagtalikod sa amin hindi ka pa nag-iisip! Bakit mo gagawin yan? Lalo lang madidismaya sa'yo ang lolo mo! Carlo, huwag mong ibigay ang mutya. Makapangyarihan yan. At sa oras na bahiran yan ng kasamaan, ay hindi mo na yan mababawi. Pero hindi ko naman po pwedeng hayaan na mamatay na lang kayo rito. Wala na akong maisip na iba pang paraan Mamamatay na kayo. Mamamatay tayong lahat kung lalaban pa tayo. Isa ba hawak na si Sam. Hindi ko mapapatawan ang sarili ko pag may nangyari masama sa kanya. Nagdududa ka ba sa kapangyarihan ng mutya? Nagdududa po ako sa sarili ko. Akala ko nagbago na ako. Akala ko nagkakaroon na ako ng lakas ng loob. Akala ko hindi na ako lampa tulad ng pagkakakilala ng lahat sa akin. Pero wala Kahit anong pagmamatapang ko, hindi ko talaga kaya magbago. Patawarin niyo ako. Patawarin mo ako, Lolo. Sige na, ibigay mo na ang mutya. Ito na Oops! Huwag kang lalapit. Ibigay mo sa bagong tauhan ko. Ibigay mo kay... Carlo! Edward! Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba ayaw mo sumama? Okay na, mutya. Huwag mong sabihin na kasabot ka ni Nicolas. Magkasabot kayo. Nakakatuwa talagang pagmasdan ng reaksyon ni Carlo. Parang lagi siyang gulat na gulat. Ang bilis-bilis mautot, maloko. Laging walang kalaban-laban. Bakit? Bakit mo ginawa to, Edward? Bakit ka nakipagsabuatan sa kanya? Alam ko, may galit ka sa akin pero hindi ko naisip na makikipagsabuatan ka sa aswang dahil lang sa ayaw mo sa akin. Manimik ka at ibigay mo na lang ang mutya. Hindi ito ikakatuwa ni Lolo at alam mo yan.
Alam din naman nating lahat na patay na si Lolo at wala na akong pakialam sa iisipin niya o iisipin mo o na kahit na sino pa. Hindi na kayo mahalaga, no? Gusto mo isipin ko pa kung matutuwa si Lolo sa ginagawa ko? Ako ba? Inisip niya? Nakita niya ba ako? Lagi naman ikaw Lagi na lang ikaw. Sa atensyon ni Lolo, sa atensyon ni Lola, kay Sam. Ano ba nakita ng lahat sa'yo? Ano ba nakita ni Lolo sa'yo na hindi ko makita? Dahil para sa akin ang lampa-lampa mo. Wala ka nga silbi. Hindi ka nga makabuhat ng isang galon ng tubig noon. Ako nag-aasikaso ng lahat. Ako nag-aasikaso kay Lolo. Malaking pasasalamat ni Lolo sa'yo. Hindi ko kailangan ng pasasalamat niya. Ang gusto ko ay maramdaman din ng mahal niya ako. Na nakikita niya ako. At hindi lang utusan. Hindi lang ako nandito para pagsilbihan siya. Apo niya rin ako, Carlo. Hindi lang ikaw ang apo niya. Pero bakit? Bakit hindi niya ako makita? Mali! Mali ka! Nakikita ka ni Lolo! Pero lahat ng ginawa ko, hindi ba sapat yun para ipamana niya sa akin ang mutya? Magpakatotoo ka nga, Carlo! Minsan ba napapatanong ka rin sa sarili mo kung bakit ikaw ang pinili ni Lolo? Alam mo namang aminado ka na mahina ka Tingin mo ba karapat-dapat kang tagapangalaga ng mutya? Hindi. Ang tanging napagmamalaki ko lang noon mabuti ako. Pero iniwan ko sina Sam at Manong Henry. Mabuting tao pa rin ba ako noon? Nakagawa ko ng masama. Hindi ko na ulit magagamit ang mutya. Alam ko na hindi ako karapat-dapat Hindi ko rin alam kung bakit sa akin binigay. Siguro kasi akala ni Lolo kaya ko magbago, na kaya kong tumapang. Na pagdating sa sakuna, kaya kong tumayo sa sarili kong paa at iligtas sa mga mahal ko sa buhay. Pero, hindi. Tumakbo ko palayo upang iligtas ang sarili ko. Wala na akong laban. Sige na, inyo na ang mutya. Ito, kunin mo. Ang dapat sa'yo, sinasaktan! Hindi! Carlo! Carlo! Lumaban ka! Labanan mo si Edward! Huwag mo hayaan na saktan ka lang niya at suntukin! Manahimik ka! Makukuha niyo na ang mutya! Pakawalan niyo na si Carlo! Huwag niyo na siyang saktan! Masaya ka na ba? Nasa iyo na ang mutya. Isa kang taong lumalaban sa mga aswang. Pero ngayon kinakampihan mo sila. Nakakamanga. Ngayon ko lang nahawakan ng mutya. Mutya! Umilaw ka! Hindi na utusan ng mutya. Hindi yan susunod sa'yo. At sana masaya ka na ngayon, Edward. Sana'y mabuhay ka na ng matagal upang pagsisiyan ang ginawa mong ito. Sana hindi ka patulugin ang sarili mong konsensya. Mali ka, Carlo. Wala akong konsensya. Nakin na mutya, Edward. Ibigay mo na sa akin yan. Ito na. Pupunta na ako riyan. Paano na tayo, Carlo? Ano na ang gagawin natin? Patawarin niyo po ako, Manong Henry. Kasalanan ko to. Dinala ko kayo rito kasama ang mga inosenteng lumalaban sa aswang. At iniwan ko rin kayo sa ere. Alam kong wala itong kapatawaran. Pero binalikan mo kami, Carlo. Yan ay isang katapangang hindi malalampasan. Ano na mangyayari ngayon? Ibinigay na ni Edward ang mutya kay Nicolas. Huwag mo ibigay, Edward! Hindi ka naman ganito kasama! Alam kong galit ka at irita ka kay Carlo pero mali ito! Maling-mali ito! Kaya mo bang baguhin ang buhay mo? Kaya mo bang maging mabuti? Mabuti ka! Mabuti kang tao, Edward! Napupuno ka lang ng galit at inggit pero tumutulong ka sa mga nangangailangan. Huwag mong gawin to, pakiusap! Papatayin ka rin niya! Papatayin niya tayong lahat! Sabi ko, tumahimik ka! Ah! Kunin mo na ang mutya. Huwag mo na siyang saktan. At bakit naman kita susundin? Hindi ba wala ka naman paki sa babaeng ito? Tumabig ka riyan at gagamitin ko ang mutya. Bagay na bagay at kasyang-kasya siya sa kwintas na ginawa ng lolo ko. Edward, ilagay mo ang mutya sa kwintas na nasa leg ko. Sige. Yan! Nasa akin na ang kapangyarihan ng mutya at inuutosan kitang palakasin ako at buhayin ng mga lahi kong namatay ngayong gabi! Mukhang hindi gumagana. Hindi talaga. Hindi inuutosan ng mutya! Hindi yan para sa'yo! Kaya't hindi ka niya susundin!
Manahimik ka! Mutya ng kuweba! Inuutosan kitang palakasin ako kung ayaw mong masaksihan na mamatay ang mga tao sa baligid mo! Kahit tawak mo na, Mutya, hindi ka pa rin niya pinipili. Nakakaawa ka naman. Tahimik! Hindi nga para sa'yo yan. Para yan kay Carlo dahil siya ang pinamanahan ng mutya. Kaya hihilahin ko ang kwintas at mutya sa leeg mo! Akin na yan! Sam! Nakuha ko! Carlo! Salo! Ano? Namumuro ka na sa akin, babae ka! Huwag mo saktan si Sam! Huwag mo ako isipin! Kunin mo ang mutya! Bilisan mo! Papunta na si Edward para kunin! Natatarantang tumakbo si Carlo tungo sa mutya na nasa lupa at nakasabit sa kwintas. Dali-dali naman siyang sinunggaban ni Edward at sinuntok upang pigilan. Hinilan ni Carlo si Edward at sinipa ni Edward ang kanyang sikmura. Tama na, Edward. Itigil mo na yan. Wala ka pang mapapala sa ginagawa mo. Tama na. Ang dapat sa'yo, sipahin upang madala. Tama na. Hindi ako papayag na makuha mo Mutya at magamit yun. Para magamit mo sa kasamaan. Bitiwan mo ang pako, Carlo. Sumuko ka na. Hindi mo na kayang lumaban. Aray! Pasensya na at kailangan kong gawin to. Hindi ko gustong saktan ka, Edward. Kailangan ko lang gawin to upang makaligtas tayo. Anong gagawin mo sa kahoy na yan, Carlo? Patawarin mo ako. Sige, hampasin mo pa yan ang kahoy! Pinsan kita, Edward. At mahalaga ka sa akin pero kailangan ko ang Mutya at kailangan ako nito. Patawarin mo ako, Mutya. Kung tinalikuran kita, nadumihan ka tuloy. Pasensya na ha. Pupunasan kita at tatanggalin sa kwintas na ito. Diyos ko, ayaw matanggal sa kwintas. Carlo! Sa likod mo! Sasaksakin ka ni Edward! Ano? Wala na akong pakialam pa sa mangyayari pagkatapos nito. Tama na! Ang sabi ko'y kunin mo ang mutya at hindi patayin si Carlo. Ako ang bahala sa lalaking yan. Ako ang tatapos sa kanya at hindi ikaw. Tabi! Edward! Ayos ka lang ba? Ako nang bahala kay Edward. Tumalsik siya dun sa mga puno sa kanan. Sisiguraduhin kung ayos lang siya. Manong Henry, kaya mo pa? Oo, wag mo kong alalahanin. Kaya pa namin to. Ikaw kaya, Carlo? Kaya mo pa? Tapusin na natin to, Nicolas! Hindi ka natatakbo? Tumalon si Nicolas palapit kay Carlo at sinunggaban ito upang suntukin. Hindi naman nakailag si Carlo at natumba sa lupa. Binunot niya ang punyal ngunit hinilayo ni Nicolas at hinagis palayo. Dali-dali namang tinulak ni Carlo si Nicolas at tumakbo palapit sa punyal ngunit malakas na tumalon si Nicolas at kinaladkad si Carlo palayo. Bitiwan mo ako! Kailangan kong kumapit sa kahit na saan upang hindi niya ako mahila. Ayun, kakapit na lang ako sa puno. Hindi mo na ako matatakasan. Iyon ang akala mo! Sam! Ihagis mo sa akin ang punyal! Tumigil ka! Ang dapat sa'yo ay sinusuntok sa mukha! Puro ka salita! Carlo! Carlo! Huwag mong hayaan na suntok-suntokin ka lang niya! Lumaban ka! Eto, kunin mo to kasin at hagisan mo si Nicolas. Hindi siya mapapatay niya pero masasaktan siya at mapapabagal natin si Nicolas. Sabat na yun upang makalaban si Carlo. Paano po kayo? May panlaban pa ba kayo dyan? Dala ko ang buntot bagi ko na lagi kong ginagamit no sa laban kasama ang lolo ni Carlo. Wow! Ngayon lang ako nakakita niyan. Punta mo na si Carlo. Baka ba paano pa yon? Opo, kailangan kong bilisan. Hoy! Nicolas! Bitiwan mo si Carlo! Heto! Saluhin mo ang dala kong asin! Visit na babae. Kanina pa ako nabibigol sa'yo Papalapit siya sa akin! Carlo! Tulong! Akong bahala sa'yo! Hoy, Nicolas! Ako ang harapin mo! Mutya, naway balutin mo ako ng kapangyarihan mo. Hindi mo ako kayang kalabanin, Carlo! Anong nangyayari? Bakit lumiliwanag ang kamao mo? Kapangyarihan niya ng Mutya na hindi mo kayang labanan. Tanggapin mo ang Mutya! Heto! Ibibigay ko sa'yo! Sinuntok ng malakas ni Carlo si Nicolas sa muka at tumalsik naman ang lalaki palayo at bumagsak.
Mabilis na tumakbo si Carlo palapit sa kanya at muling sinintok sa muka. Ngunit nasipa siya palayo ni Nicolas na kahit nasasaktan ay tumatawa pa rin. Sinunggaban ni Nicolas si Carlo at kinalmot ang kanyang damit kaya't napunit ito. Muli pa nitong kinalmot si Carlo at nasugatan naman nito si Carlo sa braso at pisngi. Carlo, ayos ka lang ba? Huwag kang lalapit! Ikaw ang wag lalapit. Heto, saluhin mo ang mga asin na to. Ah! Pahiram ng isa mong itak, Manong Henry. Mag-ingat ka sa paggamit yan dahil matalas yan. Opo, kailangan ko lang ito bilang proteksyon at panlaban. Mga kalahi ko, bilisan nyo at sugurin ang babaeng yon. Gusto ko siya makitang patay ngayon din. Sam, may mga alimaw na iba na lumilipad palapit sa'yo. Huwag kang hakbang, Carlo. Tayo ang magtutos ngayon. Tanggapin mo itong sakit na ibibigay ko. Anong ginagawa mo? Bakit sumasakit ang braso ko? Dahil sa sugat na ibinigay ko, ay magkadugtong na ang katawan nating dalawa. Inurasyonan kita ng hindi mo alam para kung sasaktan mo ako, ay masasaktan ka rin. Ano? Masakit ba? Gusto mo bang diin ako ba? Saktan pa ba kita? Diyos ko, baka maubusan ako ng dugo nito. Lolo, ano pong gagawin ko? Anong binubulong-bulong mo dyan? Ano sabi mo? Magkarugtong na ang katawan nating dalawa? Pwes, tanggapin mo ito dahil kung sasaktan ko sarili ko, siguradong masasaktan ka rin. Teka, tigilan mo yan! Wag! Kailangan ko masaktan para masaktan din siya. Ilalagay ko mutya sa sugat ko upang lalo masaktan si Nicolas. Sana gumana. Itigil mo yan! Itigil mo! Itigil mo kung ayaw mong... Anong pakiramdam mo ngayon, Nicolas? Napapanood ka na. Masyado ka namang nasasaktan. Nagkukulay itim na ang braso mo. Hindi ko pa ba ang mutya sa braso ko, ha? Wala ka talagang takot! Tumalon si Nicolas palapit kay Carlo at hinilang braso nito. Tumalsik naman ang mutya at sabay na tumakbo ang dalawa para pag-agawan yon. Naunang nakuha ni Nicolas ang mutya ngunit nang hawakan niya ito ay nabitiwan niya rin agad dahil sa sobrang init. Mabilis namang dinampot ni Carlo ang hiyas. Ano, hindi mo mabawakan? Carlo, paalis na siya! Huwag mo nang patakasin! Hoy, bumalik ka rito! Nangihina ka na, Nicolas! Hindi ka na makakatakas pa! Ano ginagawa mo? Tanggalin mo itong kwintas sa leg ko! Hindi kasi matanggal ang mutya sa kwintas mo nung ginawa mo itong pendant eh. Kaya wala akong ibang magagawa kung hindi gamitin to laban sa'yo. Pakiramdaman mo kung gaano kainit ang kwintas at mutya sa'yo. Pero hindi ako nito nasasaktan. Hindi mo naging kakampi ang mutya nang ilagay mo siya sa sarili mong kwintas. Nicolas, ngayon nagiging konektado na silang dalawa. Alam mo ba kung bakit? Wala akong pakialam! Tanggalin mo na yan ngayon! Bubuhay ko kayo! Bubuhay ko kayo ngayong araw! Papakawalan ko kayo! Ibabalik ko ang buhay na kinuha ko! Ano? Anong sinasabi mo? Ang sabi ko ay bubuhay ko lahat ng pinaslang ko! Yun ang gusto mo, hindi ba? Hindi mo ko kilala, Carlo! Hindi mo alam ang mga bagay na kaya kong gawin! Sa dami ng bagay na kaya mong gawin, hindi mo ba kayang kumawala ngayon sa mutya? Di ba gusto mo yan? Bakit mo ipapatanggal? Bitiwan mo ako! Umalis ka na sa likuran ko! Tanggalin mo ang kwintas at mutya sa leg ko! Bitiwan mo ang kamay ko! Hoy! Puntahan niyo ang lalaking ito at patayin! Wala kang malalapitan, Nicolas! Wala ka nang mahihingan ng tulong! Tingnan mo paligid mo! Unti-unti na silang nauubos dahil sa mga kasama ko! Tingin mo ba ayan lang ang lahi ko? Tingin mo, ito lang ang mga kauri kong aswang? Alam kong marami kayo. Mga nagtatago, mga nagpapanggap na tao sa amin. Pero iisa-isain kayo ng mutya. At ikaw, hindi mo na masasaksihan yon dahil katapusan mo na. Sam, iagis mo ng punyal sa akin. Ano? Sandali! Hindi ko alam! Hindi ko alam kung nasaan! Saan na ba yun? Palpak ang plano mo, Carlo! Nandito! Ito ang punyal! Ha? Edward? Carlo, ibabato ko sa'yo! Sige! Saluhin mo! Baka hindi mo pa masaluyan dahil sa kalampahan mo!
Muntik na ngang hindi masalo ni Carlo ang punyal. Nang makuha niya ito ay nagmamadali siyang sinaksak si Nicolas sa puso. Tumalsik naman silang lahat dahil sa ginawa ni Carlo. Tama na! Tama na! Itigil mo na to, Carlo! Tama na! Ayos ka lang ba, Sam? Oo, ayos lang ako. Ayos lang kami ni Manong Henry. At ni Edward. Tignan nyo kung gaano kaliwanag ang paligid at lumiliwanag ang mutya sa punyal na nakabaon sa puso ni Nicolas. At unti-unti siya nitong sinusunog. Nag-aapoy na si Nicolas pero patuloy pa rin siyang umiiyak at halatang nasasaktan. Hindi ako makapaniwalang nasasaksihan ko na naman ang milagro ng mutya ng kuweba. Hindi to milagro. Hindi to milagro ng mutya. Dahil ito mismo ang mutya. Ito ang kanyang kapangyarihan. Ito ang kapangyarihan mo, Carlo. Sa iyo ito dahil ikaw ang tagapangalaga ng mutya. Ayan, yang nasasaksihan natin ang dahilan kung bakit ka kinatatakutan ng mga aswang. Dahil tanging ikaw lang ang kinikilalang tagapangalaga ng mutya mula nang mamatay ang lolo mo. Ngayon ay naiintindihan ko na. Ayos ka lang ba, Edward? Maraming salamat sandali. Uy, saan ka pupunta? May sinasabi pa ako. Hindi ako interesado sa mga sasabihin mo. Kailangan na muna natin magamot ang mga kasama niyong sugatan. Pero gusto ko lang magpasalamat. Hayaan mo na muna siya, Carlo. Kailangan niya lang siguro ng distansya. Malamang nahihiya siya ngayon. Pero mabuti at tumulong naman siya. Kaso mali pa rin yung ginawa niya kanina na kumampi siya sa aswang na yun. Oo, hindi niya na mababagong ginawa niya pero kahit hindi na siya humingi ng tawad sa akin pinapatawad ko na siya. Seryoso ka ba? Oo, seryoso ako. Tingnan mo yun Tuluyan ang naging abo si Nicolas. Oo nga, nakakamangha talaga ang kapangyarihan ng mutya. Pasensya na, Mutya dahil ilang beses ka yatang nahagis at pinagagawan ngayong araw. Bakit nakalagay pa rin niya sa kwintas ni Nicolas? Tanggalin mo na. Hindi ko nga matanggal Akin na nga. Mahirap yan kasi matigas tapos... Ha? Wow! Galing mo naman! Walang hirap mong natanggal yung mutya sa kwintas. Mali kasi ang paghila mo. Nakikita kita kanina. Hinihila mo pataas Pababa naman dapat. Oo nga hindi ko napansin Ay, kumusta kayong dalawa? Manong Henry, ayos naman po kami. Ikaw po, gamutin po muna natin ang mga galos mo at kailangan ko ring magamot dahil... sandali, parang natutuyo yung mga sugat ko. Naghihilom. At dahil yan sa kapangyarihan ng mutya, nakatakas ang ilang aswang at wala na ako nakita pa sa paligid. Kaya bumalik na muna tayo upang magpagaling. Tara na. Sige po, tutulungan ko na muna yung ilang mga sugatan. Kukunin ko yung mga kagamitan nating nagkalat dito. Ikaw, Carlo, bakit nakatayo ka pa riyan? Opo, eto na. Pasensya na at nakatulala ako. Hindi lang ako makapaniwala na nagawa kong bagay na yon. Pasensya na po ulit at iniwan ko kayo, Manong Henry. Buong buhay ko pong pagsisisihan ang ginawa ko. Hindi ako makapaniwala na kakampi ko pa rin pala ang mutya kahit na iniwan ko kayo kung kailan niyo ako pinakakailangan. At buong buhay rin kitang pasasalamatan dahil niligtas mo kami. Sigurado ako na pinapanood ka ng lolo mo ngayon at tuwang-tuwa siya sa iyo, Carlo. Habang sinasabi sa sarili niya na hindi siya nagkamali na ikaw ang pinili niyang tagapagmana. Maraming salamat po, Manong Henry. Lo, salamat po. Salamat sa tiwala. Umuwi mang sugatan ng grupo nila pero masaya naman sila dahil nagtagumpay ang kanilang plano. Ilang araw ang nakalipas ay naisipan ni Carlo na puntahan si Edward na nagpapagaling pa rin sa ospital upang kausapin. Edward, good morning. Pasensya na kung biglaan ang pagdating ko pwede ba akong pumasok? Nasa loob ko na nga Ay, oo nga pala. Gusto lang sana kitang kausapin at gusto kong magpasalamat sa'yo. Oh, madulas ang sahig baka... Aray! Nadulas pa ako. Hindi ko nakita yun Ay nako, ang lampa-lampa mo talaga. O sige na, maupo ka nga rito. Mamaya makabasag ka pa, nakakaya ka. Nasa ospital ka pa man din. Huwag na. Hindi naman din ako magtatagal Dumaan lang talaga ako para kumustahin ka. Eto, buhay pa naman.
Nagtataka ang mga doktor kung saan ang galing yung mga sugat ko. Hindi mo naman sinabi na galing ka sa labanan sa mga aswang, di ba? Nag-iisip ka ba? Malamang hindi. Paano ko sasabihin yun? Sino ba maniniwala sa akin? Ayun lang bang sasabihin mo? Kinumusta mo na ako kaya pwede ka na umalis. Hindi eh. Gusto kong magpasalamat at naintindihan ko kung ayaw mo kong kausap o makita ngayon. Nirerespeto ko ang nararamdaman mo. Maraming salamat sa pagtulong mo ah. At bilib na bilib ako sa iyo, Edward. Ang tapang mo. Determinado ka. Wala kang takot. Malakas at maaasahan. Nagpapatawa ka ba? Hindi. Nagsasabi ako ng totoo. Isa pa eh, kung gusto mong sumama sa amin ni na Manong Henry at Sam, tinatanggap ka namin. Kaya magpagaling ka, Edward. Dahil kailangan ka namin eh. Ay, yun lang naman ang gusto kong sabihin. O paano? Aalis na ako ngayon dahil aalis din kami. Pupuntahan lang namin si Manong Fred sa Barrio Monica para mag-imbestiga tungkol doon sa sinasabi nilang gumagalang balbal. O paano? Mauna na ako ah. Magpagaling ka. Sandali, Carlo. O ano? May sasabihin ka ba? Oo. Alam kong mali ang ginawa ko at pasensya na. Naging makasarili ako eh. Patawarin niyo sana ako ah. Naway mapatawad mo ko sa lahat-lahat ng ginawa ko. Ayun lang. O sige na, umalis ka na. Nagsusungit ka pa rin hanggang ngayon. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pa humingi ng tawad eh, napatawad na kita. Maraming salamat, Edward. O paano? Magpagaling ka ha, dahil marami pa tayong labanan na magkasama. Lumabas na si Carlo sa silid at sinalubong siya ni Sam na naghihintay lang sa labas ng silid ni Edward. Naglakad ang dalawa palabas ng ospital habang nagkukwentuhan. Sigurado ka ba na komportable kang sumama sa atin si Edward sa mga gagawin nating pakikipaglaban sa mga aswang? Oo naman, bakit hindi? Pinsan ko siya eh. At isa pa, gusto ko mapalapit kay Edward dahil alam ko na mabuting tao siya. Pakiramdam ko nga eh, meron siyang gusto sa'yo. Aray! Hilig mo talaga akong batukan oh. Kung ano-ano kasi sinasabi mo, kainis to. Tara na nga! Bilisan mo maglakad! Babagal-bagal, lampa talaga! Oh, mababangga pa yung nurse! Sandali lang, hintayin mo ko. Bilis mo naman kasi masyado maglakad eh. Ay, oo nga pala Sam. Pasensya na ulit sa ginawa ko ha. Yung pag-iwan ko sa'yo dahil sa takot. Wala yun. Huwag mo lang uulitin ha. Yari ka talaga sa akin. Oo, pangako. Hindi ko gagawin yun. Ang ingay mo. Nakakaya ka, pinagtitinginan tayo oh. Ay, pasensya na. Bawing-bawi mo naman pagdating mo eh. Sana alam mo kung gaano ka ka-cool nung tapusin mo si Nicolas. Bilib na bilib ako sa'yo, Carlo. Ang layo na ng narating mo at ang layo pa ng mararating mo. Maraming salamat, Sam ha. Salamat dahil lagi ka nandyan. Oo na, tama na to. Baka mag-iyakan pa tayo rito eh. Tara na. Hinihintay na tayo ni Manong Henry. Tara, paunahan tayo! Paano ba yan, Mutya? Mukhang may bago na naman tayong laban ngayon ha. Nagliliwanag ka pa ha. Sumasagot ka na sa akin ha. Ang galing. Excited ka na rin ba? Natatakot pa rin kasi ako eh. Pero dahil alam ko nakasama kita, lumalakas ang loob ko. Naglakad na si Carlo palabas ng ospital at nakitang sasakyan ni Manong Henry. Lumapit si Carlo sa sasakyan at tuminga ng malalim. Pansin niyang nakatingala si Sam at sinundan ito ng tingin ni Carlo. Ngumiti naman si Carlo nang makita si Edward na nakatingin sa kanila. Kumuway si Carlo at pumasok na sa sasakyan. Hinanda na nito ang kanyang sarili sa mga darating na pagsubok sa buhay niya dahil alam niya na mabigat na responsibilidad ang pagiging tagapangalaga ng Mutya at handa siyang buhatin ito kahit na natatakot pa rin si Carlo. Wakas,